Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Father Jerry Orbos, oras alas 8:10. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan, kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Hay, hindi na po matutuloy mahabigan ang pirmahan. Nako, baka may mga malulungkot na senador at congressman nito, ha? Dahil ang sabi po ni Apo Little President, Executive Secretary Lucas Bersamin, hindi po matutuloy ang pirmahan sa proposed national budget na ilang nga ba yun? 6.5 trillion sa Biyernes, December 20. Ha? Dahil ang sabi po ng Executive Secretary Lucas ay naimbag nga bigat, Apo, ha? Abay, kailangan daw himayin mo ng mabuti. Ayan, buti naman. Mabuti naman, Dr. Minguida Padilla, nakikinig din po ang Malacanang sa hinaing ng marami nating mga kababayan. Pwede po ba himayin nating mabuti, ha? Yung mga unprogram budget o project at nang sa ganoon ay malaman kung saan nga ba ilalagay yan. At siyempre, Apo Lucas, ha? Ayan, naku, maraming tabo itong sina Attorney Adrian ngayon, babyface, ha? Dahil sa kapal nung booklet nung proposed national budget, mahabigan talagang manlalabo ang mga mata ng mga ito, ha? At sana nga ay maayos yan. Paano yan, Senator Cheese? Pero, di ba ang hiling po ng iba? Iline item veto ng Pangulong Marcos, yung ilang ng budget ng ilang departamento dyan. Katulad na lamang ng DepEd, Secretary Sani Angara, ha? Ayan, PhilHealth, naku, tinamaan ng magaling talaga itong si Ledesma. Itong si Ledesma pala, dapat hindi sa PhilHealth, ha? Magaling pala negosyante ito, dapat ito sa Bureau of Investment. Anyway, ang sabi po ng Senate President Chis Escudero, ha? Abay, kesa i-veto daw ng presidente, line item veto dun sa ilang controversial na budget sa iba't ibang departamento na binawasan, ang daming dinagdag sa akap, dagdagan na lang daw, ha? Dagdagan na lang daw ng budget ang mga departamento na kinaltasan ng budget para sa 2025. Ganon, ha? Sige, tingnan natin. Basta ang importante, abay, huwag nyo mga kaltasan ang budget ng DepEd. Ayan. At iba pa, ha? Naku, tsaka itong pondo ng PhilHealth talaga. Matindi yung sinasabi ni Congressman Romeo Acob sa panayam ni Tunying, ha? Abay, ilang, 700 billion pala ang pondo ng PhilHealth. Samantalang ang mga government hospitals po, mahabigan, naku, eto na naman. Congressman Briones, ha? Abay, ang Department of Health, abay, kung yung bang inilalagay sa negosyo, alam po nyo, Mr. Ledesma, ang gobyerno po ay, ang trabaho po ng gobyerno ay serbisyo, hindi po negosyo, ha? Abay, kesa ilan sa investment yung ilang bilyong budget ng PhilHealth, pondo ng PhilHealth na galing sa taxpayers' money yan, kung ibili nyo ng hospital beds, ha?
Mga gamot, ay wag na yung mga gamot dahil nag-expire na ang gamot sa Department of Health. Inililibing na lamang dun sa Tala Leprosarium sa Novaliches, ha? Secretary Ted Herbosa, dumating ka na ba, ha? At Secretary Secretary Herbosa, si Secretary Viajero, ha? Abay siguro po yung malaking budget, 'di ba, Senator JB, ha? Di ba yung PhilHealth sa ilalim ng Universal Healthcare, dapat serbisyo sa ating mga kababayang nagkakasakit. At ayan, ang mga gamot, ha? Ayan, mga doktor, ha? At pwede po ba gawan nyo ng remedyo, Secretary Herbosa? Abay na ang operasyon ng mga pasyente dyan sa Rizal Medical Center sa Pasig, wag namang parang paraffol sa Christmas party, ha? Mantakin po niyo mahabigyan yung almost 100 patients dyan po sa Rizal Medical Center sa Pasig, Director Maria Rica Lumage. Abay, saan naman kayo makita mga misis, mga kuyang, mga ating mga lolo, mga lola, ha? Kung kaya kayo ito, nakapila na ooperan dyan sa mga government hospitals. Abay, para maoperahan kayo, kailangan manalo pa kayo sa raffle. Ang mga ooperahan sa mga government hospital, mahabigan, iraraffle pa. Diyos ko po, mahabag. So this is Christmas. What is happening to our country, Mr. President? Aba, Apo Presidente Bonget Marcos. Abay, siguro pwede bang tingnan ang performance ng mga cabinet secretaries, mga government officials natin? Pwede ba at the end of the year? Dapat nga quarterly, ha? Abay, tinitingnan natin kung sila ba ay nagtatrabaho, ha? Alam po niyo, mahabigan di naman natin lilalat, pero marami, ha? Marami ang gustong pumasok sa gobyerno. Wala na po yung paglilingkod sa bayan. Kaya po gusto nga magtrabaho sa gobyerno para magnegosyo, para kumita, para mangumisyon. Magandang umaga, Pilipinas. Ayong buntag sa mga Bisaya, ayan, taga Visayas at Mindanao. Abay, ingat-ingat po dahil andyan na po ang bagyo, ha? Diyos ko, malakas ba itong bagyong Ariel Kerubin, Senator Colonel Ariel Kerubin, ha? Abay, ayan, mga kontrobersya sa gobyerno, mga kaibigan, Mr. President. Abay, parang bumabagyo na kung humataw ito, ha? Dapat, Mr. President, magalit din kayo. At Apo Lucas, Diyos ko pong mahabagin. Hindi porke malalapit sa Malacanang yung iba dyan, hindi natin ginagalaw. Ha? Abay, kung talamak naman ang kanilang ginagawang kalokohan, pangungurakot na sa gobyerno, tanggalin na. Kakalungkot naman itong mga nangyari sa ating bayan, mga kuya, mga misis, ha? Pagkatapos ang mga kabayan nating pasyente, ayan, pumipila, ayan, ayan nag-reunion kami ng mga kasama kong mga room boys na kagabi, mga kaibigan, ayan yung itong si Faigal, ha? Abay, mantagin po niya, mga kaibigan, yung kanyang anak na aksidente, nabangga ng muntik masagasaan ng truck, tapos umiwas nasagasaan ng single ng motora. Abay, nabalian ng buto, mahabigan. Maniwala po kayo, ha? Na bago maoperahan, malagyan ng bakal dyan sa Philippine Orthopedic, ha? Government hospital din ito, ha? Ay, Diyos ko po, mahabagin, dahil wala siyang sponsor, wala siyang kakilala. Inabot ng 1 taon bago nalagyan ang bakal ang kanyang nabaling paa. Daming bayan. Ay, naku, what is happening to our country, Mr. President, sir? Ayan, kaya tuloy ang dating Pangulong Digong, good morning, Dong. Sandali lamang, sino ba ang nandyan? Oy, welcome back nga pala kay Mary Jane Veloso, ha? Nandyan na po mabigan sa
Correctional Institute for Women sa Mandaluyong. Kaya lang malungkot po yung pamilya, sina Aling Cecilia at yung tatay, ha? At yung mga anak, hindi nasilayan at hindi bandal daw nayakap ang Mary Jane Veloso sa kanyang pagdating kanina alas 5 mula po sa Indonesia. Hayaan niyo na po, Nanay Cecilia, ha? Abay, bibigyan naman kayo ng pagkakataon na makausap ng matagal pagka nandyan na po sa Correctional Institute for Women dyan po sa Mandaluyong. Ang importante, siya po ay nakabalik na siya rito, ha? At yung kahilingan ng pamilya kay Pangulong Marcos na executive clemency, ayan, sabi ni Apollo kasi pag-aaralan niya. Damdamin Bayan. Sandali lamang dumaho tayo sa Maynila. Ayan, nasa ating sino bang nasa ating linya, ha? Abay, nasa ating linya itong si Congressman Sam SB Versosa Jr., ha? Ang kinatawan ng tutuktuin na party list. Ayan, abay, ano ba ang ginagawa ng Sam Versosa, ha? Ang daming problema din sa Maynila ngayon, ha? Abay, kaliwat kanan ang sunog. Paano kayo ibabahay yung mga taga-Isla Puting Bato? Congressman Sam Versosa, magandang umaga po sa inyo, Congressman. Magandang umaga po, Sir Deo, Lakay, at sa lahat po na tagapakinig ng DZRH. Kamusta po kayong lahat? Okay naman po, Congressman SB. Pero kumusta po si Rian? Ayan. Nandun po sa work niya. May shooting po siya sa kanyang pelikula ngayon. Ganun ba? Ayan. Mabuti naman. Ayan, okay naman. Di ba sumasama sa iyo sa sa mga ikot-ikot sa Maynila, ha? Minsan po, Sir Deo, sumasama siya kasi marami tayong medical mission, optical mission, mga charity works po sa Maynila na matagal ko nang ginagawa. Even before pa ako mandidato, nakakasama ko na po si Rian sa pag-ikot. Hindi lang po sa Maynila, pati po sa ibang lugar. Ayan, kailan kayo magpapakasal? Tingnan po natin muna. Focus muna po tayo sa Maynila. Ayan. Hindi po tayo kagaya ng iba. Pero ang tanong, Congressman Versosa, kayo po ay congressman. Bakit gusto niyo pa maging mayor ng Maynila? Ba't kayo tumatakbo pa mayor? Kasi, Sir Deo, kung makakapunta ka sa Maynila, makikita mo yung kaawa-awang kalagayan ng mga kababayan natin. Ito yung hindi nakikita ng mga ibang mga kababayan natin na pag pumunta ka doon, talagang makikita mo yung diferensya ng Maynila sa ibang mga syudad dito sa Metro Manila. Nandun talaga yung mga pinakamahihirap sa Parola, sa Baseco, sa port area. As in, ultimo basic services ng mga CR, wala sila. Kaya talagang lahat wala kuryente. Kaya sabi mo nga kanina, maraming sunog, tapos polluted, ang dumi. Lahat po yan dahil hindi na po provide yung basic services. Una, syempre nagsimula yan sa kahirapan Kasi baon na ho sa utang ang Maynila. Halos bangkarote na, binaon sa utang, binenta po yung mga ari-arian natin. Kumbaga, kung ikaw ang nanonood, makikita mo paano to pinamumunuan. Bakit nangyayari ito? Actually, sila ngayon nag-aaway-away po. Yung mga dating magkakasama, nag-aaway-away, nag-aagawan sa posisyon. Kaya sabi ko, kung walang titindig, kung wala talagang lalaban, wala na akong mangyayari para sa minamahal nating Maynila. Ako po, na-bless naman ng Panginoon. Kahit galing ako sa wala, bless tayo ng talino, ng mga negosyo, resources, at yung pinaka-importante po yung puso para i-share lahat ito sa mga kababayan natin. Sobra-sobra na po ang binigay sa akin ng Panginoon at naniniwala ako na nilagay niya ako sa sitwasyon na to para magdala ng tunay at desperadong pagbabago po sa Maynila. Yan ang kailangan natin. Ayan, alam po, ang pinaka-depressed na bahagi ng Maynila ay Tondo, Manila, ha? Ayan, so anong gusto nyo gawin dyan? Ano ang plano nyo? Ayan, para kahit papano ay gumanda, umangat ang kabuhayan ng ating mga kababayan mahirap dyan sa Tondo. Alam mo, Sir Deo, lagi kong sinasabi, tuwing umiikot ako halos araw-araw, 3K po ang prioridad natin. 3K. Kalusugan, kaalaman o edukasyon at kabuhayan.
Gaya po ng ginawa ko sa sarili ko na ginamit ko itong mga to para mayangat ang sarili ko, yun din po ang gagawin ko sa mga kababayan ko sa Maynila. Unang-una po yung kalusugan. Alam niyo po, dito nag-umpisa yan sa kakaikot ko po sa pagtulong ko. Ang daming kababayan ko humihingi ng pang-hospital, pambili ng gamot. Kasi karamihan dyan, papasok sa hospital, hindi ho tinatanggap. Ang daming may sakit sa Maynila. Walang pang-down, walang schedule, walang nurse, walang doktor, walang kagamitan. Sa dami ho ng inutang nila, hindi ko alam saan po napunta to sa iba't ibang proyekto na pwede silang kumikback. Pero itong mga basic services katulad ng kalusugan, kinakailangan yan. Pangalawa po, yung edukasyon. Marami pong hindi nakakapag-aral sa Maynila. Ako po mapalad na nakapasa at naging scholar sa University of the Philippines. Yun din po ang gusto kong mangyari sa mga kapwa ko Manileño, mga kabataan, makatapos sila sa mas magagandang eskwelahan, matulungan nila yung pamilya nila gaya ng nagawa ko para mayangat nila yung sarili nila sa kahirapan. At pangatlo po, yung trabaho at kabuhayan. Mabigyan natin sila ng sapat na trabaho at kabuhayan para nga may angat nila eh. Kasi nga po, ito yung ginagawa ko all my life. I'm empowering others, I'm helping others para matulungan nila yung sarili nila. Ang nangyayari ho sa Maynila, pati nga po sa Pilipinas sinasanay tayo na tumanggap ng ayuda rather na tulungan sana tayong or equip yung mga sarili nila ng mga proper skills and education and kahit anong pang kaalaman para maiangat nila yung sarili nila. Ito po ang kailangan natin sa Maynila kung gusto natin magkaroon ng tunay na pagbabago. Nag-umpisa sa korupsyon, dahil maraming korap, hindi nakakarating yung services. Pagdating naman sa baba, dahil walang pinag-aralan, may mga sakit, at pangatlo, walang trabaho, lalong naghihirap. So, chain reaction po lahat ito, Sir Deo. Kung wala akong magbabago nito at wala magsosolve, wala na ho talaga mangyayari sa minamahal nating lungsod na Maynila. Capital city pa naman siya. Siya sana yung parang modelo para sa ibang mga syudad. Ang nangyayari kabaliktaran. Maynila na po ang pinakamahirap sa buong Metro Manila. 17.8 billion na utang, binenta yung Divisoria, City Colleges of Manila, some parts of Paco Market, mga fire station, basketball court, mga patrimonial properties po ng Manila na ginamit ho, hindi natin alam, hindi naramdaman ng taong bayan. Kaka-interview lang po kay Mayor Hani dahil nag-aaway sila nung past mayor na si Mayor Isko. Kasi ang sinasabi ho, yung 17.8 billion daw na inutang, ginamit daw pang showcase nung tumakbo si Isko. Pero si Isko naman, sinasabi sa taong bayan, nangutang daw siya ng 17.8 billion para daw may mabigay na ayuda. Hindi ko na po matanggap yung nangyayaring ganito na pinagluloko po yung taong bayan dahil sa dinami-dami ng syudad sa Maynila, Maynila lang ang tanging nangutang nung pandemya. Maynila lang din ang nagbenta ng ari-arian ng lungsod. Ang Quezon City nagbigay naman ng ayuda, hindi naman nagbenta, hindi nangutang. Ang Makati hindi naman nagbenta, hindi rin nangutang. Ang Pasig, magaling na mayor, hindi nagbenta, hindi nangutang. Pero nakapagbigay ng ayuda. It's just a matter, sir, of reallocating funds. Yung mga pang-proyekto dahil pandemya, nilagay muna sa mga pang-ayuda. Ito, inuutunan naman yung taong bayan na kaya daw nangutang ng 17.8 billion para daw may pang-ayuda. Pero si Mayor Hani na po, nakasamahan ni Isko ang nagsabi, wala akong napunta daw sa pandemya dyan. Walang ayuda dyan. Wow. Puro proyekto daw yan, Sir Deo, to showcase Manila nga kasi nga tatakbo siyang presidente. So, ngayon, ang sinasabi ni Isko sa mga tao para pandemya. So, nakakainis ho yung panggigisa sa sariling mantika at panloloko sa taong bayan. Isa pa ho, Sir Deo, para lang last example na, binenta ho yung Divisoria ng 1.4 billion. Ayan, klaro. Isang asset na dapat magpasok ng pera sa Maynila. Binenta po yun. Tapos, ginastosan mo yung Manila Zoo na hindi naman kumikita ng 1.7 billion. Di ko po maintindihan kung paano mo ibebenta yung dapat na kumikita ng 1.4 billion, bitawan yung ganung pag-asset at gastusan yung hindi kumikita ng Manila Zoo na mas malaki pa doon sa pagbenta mo ng Divisoria ng 1.7 billion. Ito po yung mga desisyon ng mga namumuno sa atin na hindi ko matanggap.
kalukuhan at talagang pang-aabuso na ho sa mga Manileño. Na sana po yung mga pinag-aralan ko, kaalaman ko sa negosyo na more than 20 years, madala ko po sa Maynila para ma-provide ko ng tamang problem-solving skills, tamang pamumuno at pagsagot sa mga problema ng Maynila. Yun lang po ang gusto kong dalhin. Maging tulay lang ako. Dahil may negosyo na ako, Sir Deo eh. Maging tulay lang ako para yung pera na Manileño, madala ko po diretso sa mga tao at wala nang maging middleman dyan, maging kurako dyan. Kasi 20 plus years na nilang pinagluluko yung Maynila. Pinapangakuan every election hanggang ngayon. Ganito po pa rin ang buhay, walang nagbago. Kaya sabi ko po, kung walang magbabago sa mga namumuno, wala rin ho magbabago sa minamahal nating Maynila. Congressman Bersosa, marami po ang hindi nakakaalam sa inyo. Sino ba si Sam Bersosa na bukod sa artista, may programa sa telebisyon? Ayan, ano ba ang background mo? Ikaw ba ay nakapag-aral daw? Papogi lang? Boyfriend ni Rian Santos? Sino ba ang Sam Bersosa? Ano ba ang nakapag-aral ka ba? Ano ba ang negosyo mo? Bukod dun sa meron kayo ang front row. Ayan, paano nagsimula? Sino si Sam Bersosa? Ikaw ba ay nakapag-aral, nakapagtapos? Ikaw ba ay paano ka naging successful na businessman? Alam niyo, Sir Deo, ako po ay isang batang pinanganak sa Sampaloc. Galing po kami sa wala. Ang nanay at tatay ko galing probinsya. Tatay ko po ay Ilocano. Ang nanay ko ay Bisaya. Nakipagsapala na sa Maynila. Doon sila nagkakilala. Kaya doon na rin po ako pinanganak sa Sampaloc, Maynila. Sabi ng tatay ko sa akin, nung bata ako, nak, wala akong ipapamana sa iyo kundi pag-aaral mo. Kaya nagsikap ako mag-aral, sir, hanggang maging valedictorian ako nung high school. Wow. Naging scholar ako sa University of the Philippines. I became a civil engineer. Graduate ka ng UP at engineer ka pala. Opo, Sir Deo. Yan yung di alam ng iba. Bukod sa pagiging CEO, president ng iba't ibang international companies, I'm a civil engineer by profession. Naging contractor ako pag graduate ko. Sumunod ako sa yapak ng tatay ko. Nagnegosyo ko for more than 20 years. Hindi lang po sa Pilipinas, pati sa ibang bansa. Natayo ko po yung front row, yung Lux White Corporation. Napalaki namin yan. May branches kami sa Dubai, Abu Dhabi, Qatar, Singapore, Hong Kong, Australia. Umabot pa kami hanggang Europa. Naging multinational company po yung front row, yung Lux White brand. Yung mga more than 15 years na po ang front row at palaki pa rin po ng palaki. Kaya nga sabi ko, na-bless na po ako ngayon. I'm the president and owner of Maserati Philippines. Na-acquire namin dati yung Ferrari Philippines. Ngayon, may bago na naman kaming international luxury brand na bubuksan this January. I mean, sobra-sobra na po. Galing lang ako sa wala, pero sobra-sobra po ang binigay sa akin ng Panginoon. Wala ako ibang hangad, sir, kundi i-share ito sa mga kababayan ko. Sabi ko dati nung wala ako, ang sarap sa pakiramdam nung nabibigyan ako. Sabi ko, pag dumating yung panahon na magkaroon ako, nalagay ako sa posisyon na ako naman tutulong. Hindi ako magdadalawang isip at ibibigay ko lahat yan sa mga kababayan ko. At kaya po nandito ako ngayon sa minamahal ko Maynila. Ino-offer ko po yung aking sarili, ang aking kapalaran, para magkaroon po ng tunay at desperadong pagbabago para po sa Maynila. Maraming salamat, Congressman Sam Bersosa. Ikaw pala, engineer, ha? Scholar ka naman ng bayan, ha? Ayan, kaya pala Opo, kung mamigay ka ng ayuda, spam pa, ha? Ayan, hindi lang sardines, hindi lang noodles, ha? Ayan, mga imported pang spam ang pinamigay mo. Anyway, Congressman Sam Bersosa, ayan, good luck at maraming salamat po. At sana nga ay pasyalan po ulit yung mga taga-Tondo at sana daw yung mga taga-Isla Puting Bato, yung mga nasunugan ay matulungan sila para magkaroon ng bahay. Ay, opo, alam mo, Sir Deo, araw-araw kumiikot. Kadalasan nasa Tondo ko. Actually, kahapon nasa Divisoria ako. Namigay na kami ng mga pamaskong handog namin sa mga vendors. Namigay kami ng Spam, Delimondo, Gourmet Tuyo,
Lux White Coffee, vitamins, spaghetti, masasarap na bigas. Yan po ang pinamimigay ko. Tinataas ko po yung kalidad ng pinamimigay. Kasi nga, ito yung mga gusto kong natatanggap nung bata ko eh. Lagi ko sinasabi, nasunugan na nga, nabaha na nga, sardinas pa rin. Yung pinamimigay na bigas sa amin sa Maynila, may bukbok, sir, may itim. Kaya sabi ko, grabe, tratuhin naman natin ang tama yung mga kababayan natin. Hindi porket mahirap sila, ganyan po natin tatratuhin. Tapos yung mga namumuno, ang sasarap ng mga kinakain. Kaya nga po ako, simula dati pa po ito, 2020, o kahit hindi sa Maynila, sa Payatas, ito na ko ang pinamimigay ko, Spam, Delimundo, tsokolate, dahil gusto ko iparamdam sa kanila na may mga taong nagmamalasakit sa kanila. Marami pa rin talagang tumutulong. Okay. At ngayon po, tuloy-tuloy pa rin po yung pagtulong. Hindi lang puro ayuda ang tinutulong ko, Sir Deo. Namimigay po tayo ng kabuhayan. Yung Show Maynila food cards, mga bigasan, mga pwesto sa palengke, mga negosyo po. Yan po talaga ang tinutulong ko. Yan po yung thrust ko. Libre Yan po yan. yung advocacy ko. Gaya po ng programa ko sa Dear SB, Sir Deo, puro pang long term po ang tulong na binibigay ko. Lagi kong sinasabi, tutulungan ko silang tulungan yung sarili nila. Kaya po, negosyo at pangmatagalang tulong. Hindi lang masasarap na ayuda, sir. Talagang pangpatagalang tulong, sustainable po, livelihood po ang tinutulong natin. At masaya ako that napakadami na nating napamigay na tulong at mga negosyo sa mga Manileño. Ngayon po, meron ng 250 na Show Maynila food cards ang napamigay natin. At tuloy-tuloy pa rin po yung pamimigay. Bago ho matapos ang 2025, baka 1,000 na po yan dahil advocacy ko na po ito. Tuloy-tuloy na pagbibigay ng negosyo sa mga kababayan natin. Napakadami na pong kumangat ang buhay, napakadami ng kumikita dahil po sa mga negosyong binigay natin sa kanila. Congressman Sam Bersosa, isa na lang po, ayan, kayo ay kongresista, ayan, napaimbestigahan nyo ba kung saan napunta yung 1 billion mahigit na pinagbentahan ng Divisoria? Saan daw napunta yung pinagbentahan dun? May mga bumili po na mga Chinese. Alam niyo naman, sir, medyo shady pa nga. Kasi nga, yung kumpanya, naka-registered pa daw ayon sa Manila Bulletin sa Seychelles. So nabasa ko yan, nakita ko yung mga article na parang, hindi man lang pinangalanan kung sino. Tapos hindi man lang sinabi, naka-register pa sa malalayong lugar. Mga bansang katulad ng Seychelles, kung baga, wala kang habol. Ito yung mga bansang hindi wala kang mahahabol eh. So ito po yung nakita ko na sabi ko, bakit binenta ng 1.4 billion? Sino mga nakinabang dito? Sino mga kumita dito? Tapos, hindi ko alam kung saan napunta yung pera kasi nga hindi transparent sa Maynila eh. Yan yung gusto kong dalhin, hindi transparent eh. 1.4 billion, tapos yung Manila Zoo 1.7 billion ang ginastos na hindi naman kumikita. Dinalo ko yung Manila Zoo, napakalungkot, Sir Deo. Yung mga hayop doon parang gusto na magpakamatay sa ewan ko, sobrang kalunos-lunos po talaga. Sayang na sayang ho yung mga pinaggastosan. Kung yung perang yan napunta po sa pabahay, sa pagbibigay ng trabaho, pagbibigay ng negosyo o kahit man gamot o healthcare man lang, ang daming nakinabang na mga kababayan natin. Pero ho, sa pagbenta nito at paggasto sa iba't ibang project, alam na ho natin kung sino mga nakinabang dito. Okay, Congressman Sam Bersosa, maraming salamat, maganda umaga at kumusta na lang kay Rian Bersosa. Akala ko Bersosa na, Ramos pa lang. Ayan. Ramos pa na. Maraming salamat, Lakay. Maraming salamat po, DZRH. Maraming salamat sa pagkakataon marinig ngayong umaga. Thank you so much po. Damdamin Bayan. Engineer Congressman Sam Bersosa Jr. ng Maynila. Damdamin Bayan. Kung ganun para, di pala napunta yung pinagbentahan ng Divisoria. Babalikan po natin lang pang mga issues. Si standby Leta Narciso mula sa Malacanang. Ano ba yung schedule ng Pangulong Marcos ngayon? Abay, busy na ba ang mga Malacanang para himayin ang proposed national budget for 2025? Damdamin Bayan. Oras, Chief Justice Alex Jessamundo, 8:39. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Anesthetic Pre-Operative.
Happy New Year from DZRH. Merry Christmas, Sister L. Merry Christmas, Lakay, at Merry Christmas sa lahat ng ating mga viewers, listeners. Wow. 7 days na lang, Pasko na po. Gusto yung damit mo, parang avocado. Yes, so kulay... para kang kulay... ice cream, ha? Oo, Lakay, kita mo naman, in-importan ko, pati yung earrings ko, partner ganun niya ba? yan. Oo, di ba? Pati ba doon, ganyan din? Ay, hindi. Ikaw talaga, Lakay. Alam ko, terno-terno ka eh. Lakay, bag, earrings at damit lang. Ganun ba? Yun lang ang pwede. Oo. Sandali lamang at eto na, ha? Ayan, na sunod na ang pangako ni Mary Jane Veloso. I'll be home before Christmas. Ayan lang ang Mary Jane Veloso. Ayan, nandyan na po sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. Andun si Edniel Parosa. Edniel, ayan, kumusta na ang Mary Jane Veloso? Di ba niabot ni Aling Cecil yung pasalubong na pork adobo? Oo nga, kahapon sabi niya, Lakay, di ba sa interview mo, ipinagluto niya ng paboritong Yes, adobo si Mary Jane. May microwave ba sa Para Women's initin, Correctional? para initin na lang, initin Lakay. na lang yung adobo, ha? Edniel Parosa, kumusta dyan sa Mandaluyong, sa Women's Correctional? Lakay at Sister L, alam nyo, emotional ang tagpo kanina rito, maliban doon sa pinaka-presensya ng pamilya, Lakay at Sister L. Pati itong mga tropa nating media man, talaga nagsigawan at sinabing mabuhay ang Pilipinas. Ganoon na lamang itong tagpo kanina dahil pagkakita Lakay ni Mary Jane Veloso doon sa kanyang pamilya, dahil hindi sila nagtagpo sa airport na pala kanina, hindi na naiwasan itong mga magulang ng ating OFW, maging siya na humagulgol sa iyak at magyakap pa. Makikita mo Lakay at Sister L sa video na ating ipinadala yung... nagkita na yung mag-iina. Ayan, oo. Nagkita na sila, ayan. Nagkita na sila. Lakay, grabe, pagdating ni Mary Jane dito, mga around 7 o'clock ka, mga 1 hour pa yung inantay bago dumating yung kanyang pamilya. Nauna yung kanyang mga anak na pinapasok dito sa holding area sapagkat yung kanyang mga magulang ay sumama pa ng bahagya doon sa programa ng grupong migrante sa labas itong Correctional Institution for Women, kung saan nangalampag sila, nanawagan ng full clemency para dito sa ating kababayan. Pagpasok ng mga anak, unang-una ni Mary Jane, kitang-kita yung kanyang tuwa at hindi maitago yung ngiti ng ating kababayan. Pero pagpasok ng sumunod, yung kanyang mga magulang, doon na, pagulgulan na, Lakay, at mahigpit na yakap yung ating nakita. Makikita sa video na patakbo pa nga sinalubong ng kapatid ata ito ni Mary Jane at yung kanyang ama Lakay, hirap na sa paglalakad. Pero tuloy-tuloy Napatakbo, ha? ito sinalubong. Oo, sinalubong itong si Mary Jane at very sweet yung moment dahil pagkayakap nila, pumarap si Mary Jane Lakay sa atin sa gate sa media tapos kumaway siya. Bilang pag-indikasyon na kumbaga sinasabi niya na finally, ito na yung moment na inaantay nila. Remember, after 14 years, sigit isang dekada na nakabilanggo itong si Mary Jane sa Indonesia, ay ngayon lamang sila nagkadaupang palad ulit ng ganito sa union ng kanyang pamilya. Ongoing ngayon yung press conference Lakay dito sa aking malaking signal doon sa likod, kaya hindi tayo makapasok pa sa ngayon. Pero inaasahan natin na magbibigay ng detalye itong Department of Justice, of course, yung Bureau of Correction, sa pinakamagiging buhay ni Mary Jane dito. Meron siyang 60 araw na commitment sa loob ng CIW dito sa Mandaluyong, kung saan yung 5 araw, yung mandatory quarantine, tapos yung 55 days, iba pang mga procedures gaya ng medical, orientation at iba pa nadadaanan niya. Pero ang sinasabi sa atin ay bisperas ng Pasko, December 24, ay dito na magpapasko at bibistahin siya ulit ng kanyang mga magulang. Yung pork adobo at yung pastillas Lakay. Pastillas pa. Pastillas.
isa yan sa mga aalamin natin ngayon at request ito lakay personal request ito ni Mary Jane. Actually, yung pork adobo, yung pastillas pala in particular, ang request niya dyan ay dali doon sa Indonesia. If you remember, pupunta dapat yung yung pamilya doon sa Indonesia bago ibalik si Mary Jane dito. Kaya lang, syempre, hindi na pinayagan ng Indonesian authorities dahil pabalik naman na si Mary Jane sa Pilipinas. Yung pastillas lakay at Sister El, gustong ipatikim ni Mary Jane sa kanyang mga kakosa doon sa Indonesia. Yan ang, oo, mukhang naikukwenta niya na paborito niya at gusto niyang ibida roon. Kaya lang, dahil hindi na nga napayagan, dito na makakatikim ulit ng pastillas itong si Mary Jane. Yung sitwasyon dito lakay ay of course as expected, grabe yung security. Andito iba't ibang mga opisyal na pamahalaan headed by ASEC Miko Calabano ng Department of Justice at Bucor Director Gregorio Katapang at babalikan ko kayo dahil ongoing ngayon. Nagbibigay sila ng pahayag at update sa biging sitwasyon ni Mary Jane Veloso. Gaya ng sigaw ng mga nandito, tama, pabuhay ang Pilipinas at dito na ating kababayang OFW nalagay sa death row noong 2010 dahil sa pagdadala ng heroin, pero na-delay sa kanyang sentensya dahil na-aresto yung kanyang illegal recruiter taong 2015 at ngayong panahon ni Pangulong Bongbong Marcos ay napayagang balik dito sa ating bansa. Live pa rin mula rito sa lungsod ng Mandaluyong, ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Sandali lamang si Giselle Ricafort nandun sa pamilya ni Mary Jane, Sister L. Lakay, mula nga dyan kay Edniel, puntahan naman natin si Giselle, nakasama ang buong pamilya ni Mary Jane Veloso. RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Lakay, Sister L, sa kulungan magdiriwang ng Pasko ang buong pamilya ng dating Pinay death row convict na si Mary Jane Veloso na balik Pilipinas na ngayon. Sa panayam ng DZRH, sinabi ng kapatid ni Mary Jane na si Christopher na pinayagan daw silang manatili sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong sa December 24 ang pagtatapos ng 5 araw na quarantine ng Pinay. Bago umuwi sa bansa, nakausap daw ng pamilya si Mary Jane sa telepono at iyak daw ng iyak ang Pilipina dahil sa sobrang saya na matapos ang 14 na taon, magka-uuwi na siya sa Pilipinas. Pinasalamatan din ng pamilya Veloso si Pangulong Bongbong Marcos na tumupad sa pangarap nilang makapiling muli si Mary Jane na nahatulan ng bitay sa Indonesia dahil sa illegal na droga noong 2010. Sabi naman ng ina ni Mary Jane na si Celia, sabik na siyang mayakap ang kanyang anak kasabay ng panawagan ng clemency kay Pangulong Marcos. Pakinggan natin yung bahagi ng ating mga panayam. Asan? RH TV. Asa yung panayam mo, Giselle? Oo, yung statement ng pamilya ni Mary Jane. Habang hinihintay natin lakay Sister L doon nga sa kaganapan sa may CIW naman, kinumpirma ng Bureau of Corrections. Sino yung sino itong sumalubong na nakapolo barong? Si Miko Calabano lakay. DOJ. Sa DOJ. Yan ba si Calabano? Yes. Justice Department o lakay. Kala ko si Bibi. Lakay yung Pogi lakay si Miko Calabano, Attorney Miko. Ayan na. Lakay yung ang sinasabi ng Bucor, si Tatay Cesar, yung ama ni Mary Jane Veloso, ay nakararamdam daw ng pagkahilo ngayon kung kaya't isinakay daw nila sa wheelchair doon sa loob ng CIW. Kanina kasi lakay doon sa NAIA, napakagulgol ng todo itong si Tatay Cesar. Hindi niya kinaya yung kanyang emosyon ng matanaw yung kanyang anak kahit doon sa malayuan. Inalalayan lamang siya papunta dyan sa may CIW sa Mandaluyong, pinainom ng tubig dahil nga sa sobrang emosyon na kanyang nararamdaman. Lakay, pakinggan natin yung bahagi ng ating mga panayam sa nanay at anak ni Mary Jane Veloso. Nanay at kapatid ni Mary Jane Veloso. Hindi ko na alam kung ano may pakiramdam ko, manhid na yata. Basta alam ko, sabik na talaga ako sa anak ko. Gusto ko na mayakap. Sa buhay ko, ito na pinakamasaya ko kasi ito pinangarap namin talaga lahat ng pamilya na makasama namin siya. Natapat pa nga Pasko, kaya hindi talaga ng God sa atin kahit paano talaga ng Diyos talaga na tumutupad sa mga pakakiling na gusto natin.
Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Dalagang Bukid, Giselle Ricafort. Mula sa Correctional Institution for Women dyan sa Mandaluyong City. Oy, baka wala pa daw umaarbor kay Mary Jane. Welcome daw siya kay Madam Janet Lim Napoles. Pero lakay nakakatuwa kasi kahit nakakulong siya, at least nandito na siya sa Pilipinas. Naman. Mas madali na lang madadalaw ng kanyang pamilya. Yes, at saka hindi lang yan marami umaasa, ha? Na dahil inosente naman, marami umaasa na bibigyan siya ng executive clemency eventually ng Pangulong yun ang Marcos. hiling ng nanay niya, di ba, Lakay? Oo, ayan na. Pero it will take time siguro. Hindi muna hindi naman pwedeng madaliin. Ayan, kasi yung protocol din sa Indonesia. Ayan, respeto, Lakay, doon sa Indonesia. So, abangan na lang natin. Ito na ang Santa Claus ng Bayan, nasa Bacood, Santa Mesa, Manila. Babat ka nandyan sa malapit sa pinagtrabahoan ko. Ayan. Off mic ka. Ayan. Lodge yung nandun dati. Acacia Lodge. Acacia Lodge. Ano na siya ngayon? Wala na. Sinarado na yata yung Acacia Lodge. Honest number. Sandali lamang, Sherwin. Ayan, sa ating Pasko Panalo. Take it away. Panalo ang Pasko sa DZRH. Dahil sa Pasko Panalo, mas malakas promo. Puntahan na natin ang location ng ating roving team. Namamaspo. People making lists, buying special gifts, taking time to be kind to. Sana ang Department of Health at ang PhilHealth meron din silang listahan ng mga ospital, mga pasyente na bibigyan ng wheelchair, ayan, bibigyan ng Christmas gamot. gift na lakayan. At yung mga nasa pila for operation, wag naman na iraraffle. Paano naman hindi maswerte sa raffle? Oo, paano yung medyo may balat sa puweto? At panawagan din natin kay Secretary Ted Herbosa, bago ka magliwaliw sa iba't ibang bansa. Ayan, sabi tuloy ni Kuyang Robin. Anong sabi mo, Kuyang Robin? Ha? Ayan, if you want to see the world, ayan, join the government. What the? Join the government to see the world. Ninong Sherwin, sino ang bibigyan mo ng regalo dyan sa Bacood, Santa Mesa, Manila? Sherwin. Yes, Lakay at Sister El, magandang umaga. Siyempre, dahil star ng simbolo ng Pasko, pinunta natin itong lugar kung saan maraming star na nakatira, Lakay. Dito sa Bacood, Santa Mesa. Alam mo ba dito, Lakay, sa kahabaan itong, anong street to, Tay? Kahabaan itong Katwiran Street, Lakay. Dito Katwiran, pala galing si San Roses. Katwiran, ha? Ayan, ngayon ko lang narinig yung street na yan, Katwiran, ha? Alam ko may masaya. Kapag may katwiran, ipaglaban mo. Alam ko may street na masaya, maligaya. Ayan, inuman. Dito tayo sa Katwiran. Pero alam mo, dito sa Katwiran Street, dito galing sila San Roses. Sino ba mga artistong taga dito dati, Tatay? Natira dito sila si Jerry Pong. Ito na sa Bagong Bayan si Randy Santiago. Diyan pala galing si Randy Santiago. Internado, taga dito rin. Natira din dito. Pero Lakay, lugar pala to ng mga artistahin tong lugar nila. Kaya pala si Eduardo Cuchod. Si Tatay Eduardo Cuchod, kayo po ba dating artista? Ay, hindi. Artista, hindi si Kuya Richard Yan, nahawig ni Richard Gomez, Tall, dark and handsome, Lakay. Akala ko tall, dark and nevermore. Ayan, Kuya Richard, ayan. Na-check ko natin si Tatay. Tay, pakita mo yung cellphone mo. Ayan, Lakay, naka-tune in sa DZRH. So, kanya nga po, at pinakikinggan nila mag-asawa dito sa kanilang bahay, yung DZRH. Dahil sino paborito mga announcer pag umaga?
Dalawa lang ng pinakikinggan ko si Taberna at saka si Lakay. Oo. Iba ang bias ni Kuya. Kuya Richard, sip-sip ka masyado, ha? Gusto mo magkapera, ha? Lakay, gusto mo man ko. Dahil paborito mo si Deo Macalma. Bigyan ka agad ng premyo yan. Maraming salamat po, bossing. Ayan, wala pa naman, Kuya. Merry Christmas. At saka siyempre dahil Vitamins. Sige, daan mo na yung kukuha ng lumpia. Ayan, no? May kukuha ng lumpia. Dahil na paborito mo si Deo Macalma, meron ka 1,000 plus, meron ka pang pampainit ngayong Pasko. Vitamin E! Yan, no? Vitamin para sa tatay. Salamat, bossing. Deo Macalma, maraming Ayan, salamat po. para masaya ang Pasko natin, Kuya. Ayan, Kuya Richard. Ayan, at siyempre, ayoko magka-ulcer ka. Dapat may laman ang tiyan. Oo, Lakay. Tama, hindi lang si tatay dapat ang masaya ngayong Pasko. Bakit? Masaya din dapat si Mami. Ay, Mami. Meron kang champion. Yan, no? Wow! Ayun. Champion. Gusto ko yan. Iba. May pa-champion na. Champion. Nanay na hindi napapagod maglaba. Yes. Pero mas may oras ka na ngayon, nanay, dahil mas mabilis ka makakatapos sa paglaba gamit ang champion. Champion sa labada. Merry Christmas, Happy New Year. Merry Christmas po. Ate, ang gawin mo dyan para hindi ka mahirapan maglaba. Ayan, ibabad mo lang yung damit. Ilagyan mo ng champion. Ayan, sa gabi yan. Bukas, banlawan mo na lang. Ayan. Konting ikot na lang yan. Okay na yan. Hindi na kailangan ng Fabcon yan. Napakabango, napakabilis maglaba. Ay talaga namang sulit na sulit, nanay, para sa iyan. Oo nga po. Yan po talaga ang ginagamit namin sa buhay. Ayun. Champion na nanay si nanay. Champion si nanay. Alam ang magandang panlaba. Okay, bigyan mo ng payong. Baka magitim si ate. Payong. Kaya habang nga naglalaba, dapat hindi maarawan. Meron kang Diesel H umbrella. Ayan, no? Yan, Diesel H umbrella para sa inyo. At syempre, hindi lang umbrella, kundi pati yung handaan na pasok ng Noche Buena in 7 days, pag na Noche Buena na, ito ng Diesel H, Noche Buena pack para sa inyo. Sa DCRH, thank you po, sir. Wala po naman. Merry Christmas, ate. Merry Christmas po. Thank you po. Merry Christmas and Happy New Year po. Thank you sa pamasko. Ayan. Merry Christmas po, ate. May bayad po yan. Ang saya-saya, laki tignan mo. Kompleto na. Pagkatapos maghandaan, may linis na, maglalaba, may panglaba. Tapos kapag nainip, may pang-inom pa. Saka pa, di ba? Kaya naman sa mga nais manalo na 1,000 pesos, laging tumutok sa Diesel H Pasko Panalo Promo. RH6, Sherwin Battle Faro, Diesel H, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Christmas time in the Philippines. Maraming salamat, Kuya Richard and Mrs. Kuchon. Kami kasama tayong taga-DCRS si Egay Kuchon. Ayan. Check natin. Pero sandali lamang. Grabe naman ito. Mayor inaresto. Hala, sinong mayor yan? Flash Report. Flash Report! Ay, Sinong grabe mayor ito. yan, Sister L? Naku, eto Lakay, ang incumbent mayor ng Pandi, Bulacan na si Mayor Enrico Roque, Hala. inaresto sa kasong panggagahasa isa-isang minor de edad. Ang Naku, detalye, Diyos grabe ito ko. Lakay. Detalye balita mo nga RH5 Val Gonzales. Val. Ngayon lamang ay kinumpirma itong si PNP Criminal Investigation and Detection Group Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III, na inaresto ng operatiba itong si Pandi Bulacan Mayor Enrico Roque. Itong si Mayor Roque ay inaresto ng CIDG dahil sa kasong rape with a minor, batay dun sa inilabas na warrant of arrest ng RTC Caloocan Branch 121, partikular na itong si Judge Maria Rowena Alejandria ng RTC Branch 121 ng Caloocan. Itong si batay dun sa informasyon na Mayor at Sister L, itong si Mayor Enrico Roque ay inaresto sa loob mismo ng pagmamay-ari nitong resort dito sa Pandi, Bulacan. Partikular na dito sa Amana Resort dahil siya yung may-ari nito habang nagsasagawa ng isang party. Kahapon ito nangyari at ngayon ayon dito kay
Brigadier General Nicolas Torre III ay nakakulong na sa kanilang tanggapan ang alkalde ng Pandi, Bulacan. Ako Val. magsasagot, Mayor. Ilang taon yung victim? 16 years old? Wala pang ganong mga impormasyon na Mayor na ibinibigay pero minor de edad. At alam mo naman Mayor kapag ka minor de edad walang piyansa, ang pagkakaresto dito kay incumbent Mayor Enrico Roque. Itong si Mayor Enrico Roque, Mayor ay film and television na producer, isa itong businessman na nagmamayari ng production sa company. Kaya ito'y kilalang kilala sa film industry. So, Okay. Sana ikinulong, Val? Hindi pa pinabanggit Mayor kung saan ikinulong pero ang CIDG Caloocan yung nagsagawa ng operasyon batay na rin doon sa kumpirmasyon na binigay sa atin nitong si CIDG Director Police Brigadier General Nicolas Torre III. Ako'y magsasagawa pa rin ng follow-up report. Val Gonzales, back to you Mayor at Israel. Flash Report. Flash Report! Maraming salamat, Val Gonzales, Mayor Enrico Roque ng Pandi, Bulacan. Sandali lamang, Let Narciso mula sa Malacanang. Ano ang lete sa Malacanang, Miss Let? Abay, mapupuwit ang presidente sa pagbabasa niyan. Ang kapal-kapal nung proposed budget, sa bagay, bahala ng Secretary Lucas dyan. Standby, Raymond Adpas. Ano ang latest sa Senado? At standby mga ng Milky, ano ang latest sa Kamara de Representantes? Balik trabaho na naman ang Quad Committee. Sandali lamang sa ating mga reports. At siyempre, bago tayo tumawag ng mga report, Sister L, bago natin makalimutan, batiin mo natin itong mga ninong natin nagbe-birthday. Aba, sino-sino yung mga ninong na yan? Ayan, akala ko ngayon, bukas pa pala. Ayan, Sino? akala ko 19 na. Kilala ko yan. Si Boss Cesar Lee. Ayan, yung magpaparaffle ng kulay. Ayan, kasing kulay mo. Kulay, Ay, talaga? mas matingkad Hindi, ano yun yata. lakay? Dark yun. Dark. Medyo dark nakita yun. mo na ba yan? Dark green na Toyota Tamaraw. Ayan, oo. Kung yan ay kulay avocado, kulay mangga yata yun na hilaw. Medyo mapusyaw yun, lakay. Kaya nga't excited si Dr. Alan Racho ng St. Luke's Medical Center. Bakit siya na naman yata bang mag-uwi? Maswerte ba sa maswerte raffle, sa lakay? raffle ito. Ayan. At saka si Konsehal Raul Aquino ng Taguig. Ayan. At saka si Tisoy Oliveros. Di ba pwedeng pagka mayroon ng sasakyan, di nakasama sa raffle? Dapat wave. Oo, lakay, di ba? Bossing, happy birthday, Mr. Cesar Lee. Happy birthday po, Sir Cesar Batang-bata, Lee. 88 lang yata siya. Grabe ka. Ayan, 71 daw. Ganon. Happy birthday, Bossing. Ayan, at siyempre, binabati na kanyang dating syota. Ayan, Baby ang pangalan. Itago na lang natin sa pangalang Baby. Sa pangalang, hi babes. Nakakasar yung babes. Bakit? Bakit plural? Ganun Dapat ba? babe lang. Babe lang. Bakit babes? Para mas masarap pa yung pagka-babes. Parang masosyal yung babe. Ganun ba? Happy birthday din kay Mr. Mayor Benji Magano ng Baguio City. Abay, ang daming magse-celebrate ng birthday sa PMA Sandigan 82. Ayan, Mr. Mayor Benji. Ayan, Mr. Willie F. Mr. Percy Bulldog. Mr. First Noel. At Mr. Pastor Erwin. Ayan, alaba tayo dyan. Binabati kayo ng mga Mr. sa PMA Sandigan 82. At happy birthday din kay Mrs. Lorna Kisumbing. Ay aling Lorna, happy birthday ng Green Meadows sa Quezon City. At kay Christine Credo Domingo. Ay, Ma'am Christine Credo Domingo. Happy birthday po, Aba, binabati kayo ni Mayor
Joy Peñano. Wow. Saan ba ang celebration? At malungkot na balita, Sister L, ha? Alam mo, kasama lang namin ito last week. Ayan, sa isang Christmas party. Nanalo pa yata ito ng malaking TV, ha? Oh. Ayan, si Jimmy Morato, mahabigan. Okay. Kilala mo si Jimmy Morato? Ayan, nakita ko sa social media, Lakay. dati itong si Jimmy Morato, parang si Jun Soler. Ang koderno ko nasa elementary ako, mukha nila. Ayan, mga sikat na mga young actors ba nung araw. Oo, ayan. Oo. Itong si Jimmy Morato po, mahabigan ay sinundo na po ni Lord kahapon alas 5 ng hapon. Siya po ay anchor din ng DCRJ. Ayan, AM. Ayan, abay, kakalungkot ka naman idol. Ayan, si Chachahin mo baby, ha? Ayan, kalungkot. Ang saya-saya pa nung Christmas party namin. Ngayon na maalam na. Ayan, may order pa nga sa akin Ayan, oo. Ayan, lakay, gusto ko yung Emperador Coffee Brandy. Talaga ba? Oo. Iba ang lasa, idol, sabi niya. Ayan, hayaan mo pwede bang ilagay sa kabaong mo, idol? Yung mga, Pabaunan, Lakay. Kaya lang, baka harangin ni San Pedro Sabi niya, sabong lang ang pwede rito. Ayan. Bawal inuman. Hindi pwede ang toma rito. Ayan. Anyway, sa pamilya po ni Idol Jimmy Morato, dating announcer ng DWIZ, napunta ng DZRJ AM, our condolences. Ayan, rest in peace. Parang Jimmy Morato. Ayan. Tama ito, katandem to ni sino yung showbiz reporter natin dati rito? Sino? Si ang inabutan ko laki si Tita Morley Hindi, yung isa sa radyo natin ba o sa FM? Ayan. Sino pangalan nun, Malu? Ha? Si Rocky Chupeta. Si Chupeta. Ayan, si Rocky Chupeta. Ayan. Sa siya Lakay? Sa RH-TV, hindi radyo natin. RH ba si dati, Rocky Chupeta? Ayan. Anyway, parang Jimmy, rest in peace, pare ko yun, ha? At binabati natin si Congressman Briones. Ayan. Magkano ba ang Land Cruiser ng Congressman Briones, ha? Lalo na pagka bulletproof. Daming bayan. Pero kung ikaw naman kung makatitig kang ganyan huwag kang ganyan nga. Wala naman akong gumanon lang ako Ako yung Robert Saluta, yung bang Toyota Race ni Sister L, pwede ba ipa-bulletproof yan? Malit lang yung sasakyan ko, Lakay. Kaya lang pwede raw manipis lang. Baka hindi kayanin. Pero kung problema niyo mga mihis, mga lolo, mga lola, ang blood sugar level po ninyo, abay, huwag masyado mabahala. Basta ingat lamang po sa ating mga kinakain at kailangan may ininom tayong gamot, ha? Pero kung ihi po kayo ng ihi, uhawin, pumapayat at laging gutom, ayan, abay, maaring diabetes na yan, Boy Castoy. Ayan, kinukumusta ka pala ng mga kasama kong rumboy dati, nag-reunion hindi kami ko nakita pala, kaya akala ko pala Christmas party kayo. Hinahanap ko nga rito kahapon ayan. Alas 4 na, wala pa rin kayo alas 5 sila nagdatingan. Ayun ayan. Namimiss ka ni Boy Alex Castoy. Ayan, Boy. Lakjo pala, Lakjo. Ayan. Si Alex Acosta, ayan, tsaka si Perry Cacho at Rick Gutierrez. At Dani Magpusaw. Ayan. Pero kung diabetes po yan, mga kuya, ayan, ingatan yan. Baka mauwi po sa sakit sa puso, stroke, kidney failure at pagkabulag kapag napabayaan. Ayan, ganun para mga reunion ng mga mga senior citizen. Ayan, taon-taon nagkikita pero ang saya ng kwentuhan, pero pinagkukwentuhan, napagkwentuhan na ng mga Sabi nga nila, pajulet-julet. Sign of aging, 101. Ayan, naong katuloy mga binubusan nila mga customer. Puro kuliti siguro kayo. May artista, may congressman, may senador. Grabe! Nakamapilyo. At para makaiwas sa mga sakit, ayan, mag-exercise lagi at tamang pagkain, ha? At pwede mo ring samahan ng Cogent DB Plus araw-araw. Ang Cogent DB Plus ay isang herbal supplement na sumusuporta para mapanatili ang magandang kalusugan at normal na blood sugar.
Kaya pa ni Professor Boy Benessa, sininong sa Cogent DB Plus with the power of 9 herbs in one capsule, mas malakas ang laban mo. At ang Cogent DB Plus, mabibili po yan sa Mercury Drug, Watsons, at available din online sa Shopee at Lazada. Pero, mahalagang paalala, ang Cogent DB Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Daming bayan. Oras, Sister L. It's 9:18. Ang balitang ito ay hatid. Ito na ang huli ninyong Merry Christmas. Pwede ba unahin yung mga korap? Ba yan? Christmas is just around the corner. Oras, most merciful Ariel Kayanan, aba. Happy, oy mga brethren, nabatiin natin ang mga Grand Line officers natin. Dahil bukas ay celebrate ang 112th anniversary ng Grand Lodge of the Philippines. Anniversary po ng mga Freemasons. At ang affair, ang anniversary celebration, hindi po gagastusan ng 130 million, ha? Ayan. Grabe. Yun yung binabanggit ko sa'yo, Lakay. Oo, grabe ang PhilHealth. Ano, mga kuya, mga ate, mga misis, Secretary Teddy Herbosa. Ano ba naman ito? Anniversary. Anniversary lang, gagastusan ng 130 million. Ang explanation nila daw doon, Lakay, yun daw ay estimated pa lang. Oh. At yun daw ay year-long celebration. Naku, kahit na. For 2025. Diyos ko, ang daming, ayan, kita yung mga opera lang sa mga government hospital, iraraffle pa. Yun Ayan. ang Lakay eh. Pagkatapos sa ganyan kaluho, bawal sa mga Ilocano yan. Ayan. Yun daw, Lakay, ay sabi nila, quote and quote, nakasunod sa guideline. Nako. Kahit anong sabihin mo, Mr. Ledesma, ayan, 130 million pa yan. Kung yung bang, kung bang dalhin sa mga biktima ng bagyo yan, baha, doon na ilagay yan. Mga private companies nga, yung iba, wala nang Christmas party, dinonate na dyan sa Bicol. Oo. May mga talaga, Lakay, na hindi na lang nag-party. Okay na sila. Pwede ba, Mr. President, pwede mo dagukan itong matauhan ng mga ito? Ha? Pasensya na po. Dagok. Nakaka-high blood. Ayan, parang medyo insensitive nga naman yung ganito, Lakay. Oo. Hi. Magalit ang mga anito namin yan. Mr. President, ano bang Apo Lucas? Ay, pwede ba i-screen natin mabuti yung mga opisyal na kung saan nilalagay? Hindi serbisyo, ha? Nakalungkot po mabigan dahil nung una, mga unang panahon na inabutan natin na Sister L. Ayan na, public service talaga. Pero ngayon po, mahibigyan, yung iba pupunta sa gobyerno para kumita, magnegosyo, mangumisyon. Lakay kanina nga sa interview, actually kahapon din sa hearing na panood din natin, si Congressman Acop. Ayan, kaya na... investment pala, Lakay. More on investment pala ang ginagawa ng PhilHealth doon sa pera. Kaya sabi ko kay, kay Ledesma, ayan, Apo Lucas, Mr. President, baka pwede na alisin sa PhilHealth itong si Ledesma, ilagay sa Board of Investment. Ayan, since magaling siya mag-invest. Oo, magaling pala mag-invest. Mukhang maling posisyon ang pinuntahan niya, mukhang maling departamento. Ha? Diyos ko, pera nang kinakaltas sa atin every payday. Ha? Ayan, misis, mga lolo, mga lola. Pero hindi daw yung nagagalaw, Lakay. Sabi ang pera ng gobyerno, ginagastos yan para sa serbisyo. Ha? Hindi yung daw, Lakay. Hindi itinatago, hindi iniipon, hindi ini-invest. Ang ini-invest daw nila, Lakay, yung galing sa na subsidy. Pero yung contributions ng mga tao ay hindi daw yung nagagalaw. Buti man lang sana kung nababayaran yung mga utang sa mga ospital, mga doktor, mga serbisyo di ba, sa Lakay, pasyente. yung iba nga kaya ayaw nila dahil hindi naman sila nababayaran. Oo nga pala. May bubit nga pala ako sa Department of Health. Binanggit yung mga ospital na 1 million ang utang pa ng PhilHealth. Ba't di binabayaran ng PhilHealth? Sila yung mga ospital na kawawa naman. Nag-deliver ng service, hindi binayaran. Yes.
Ay, naku, talang ginagawa ng chairman, Secretary Ted Herbosa, ha? Takot daw kay Ledesma. Alam mo kung bakit? Ha? Although na President si Ledesma, ayan, ang chairman, siyempre ang Health Secretary, Ted Herbosa, ha? Ayan, medyo takot daw si Herbosa kay Ledesma. Bakit daw? Bakit? Malakas ang kapit. Dummy. Bayan. Alamin Sila kay napahagalpak tuloy. Kaya sabi nga natin ni Mr. President, ha? Aba yung mga kaibigan natin, mga kamag-anakan natin na hindi naman na maganda ang ginagawa, nakakasama pa sa inyo, napapasama po ang Marcos administration. Tanggalin nyo na. Ayan. Hay nako, talaga sira ang araw ko kahapon. Bakit? Yung aking bubit sa Department of Health. Ang daming reklamong ibinubulgar na mga kalokohan dyan. Talaga laka. Oo, Ay, ayan naku, Mr. President, ayan COA, Ombudsman, sama Justice Sam Martinez, ha? Diyos ko pong mahabagin ang malungkot dito, Sister El. May mga fall guys na nakakasuhan dyan. Ayun yung mahirap laka. Yung may mga fall guy na wala namang Katulad na lamang yung mga ordinaryo empleyado na naglibing ng mga expired na mga gamot. Bakuna dun sa Tala Leprosarium sa may Novaliches, Quezon City. Sila ang kinasuhan. Grabe. Napag-utusan na ang mga yan. Dapat ang kasuhan dyan yung mga umorder yan. Bakit napaso? Ayan. Ito yung mga ordinaryong manggagawa na ang trabaho ay sumunod dahil wala silang choice. Ayan. Paano yan? Justice Sam Martinez, tingnan mabuti yan. Mukhang iba ang kinasuhan. Dapat yung mga promotor dyan. Grabe. At hindi mga maliliit na sumusunod lamang sa utos. Dummy. Para pala itong mga sindikato lakay na kapag ka nahuhuli ng mga otoridad, dapat may fall guy. Nadali mo, Sister L. Ayan, hindi sindikato, ha? Ang sabi nga na ating bubite, mafia. Dummy. Bayan. Report nga muna. Puntahan muna natin ang Malacanang bago patuloy mag-init yung ulo mo lakay. Si Pangulong Bongbong Marcos maglalabas daw ng kautusan para sa free trade agreement ng Pilipinas at Korea. RH14, Ms. Leth Narciso. Ms. Leth. Sister Ella Kay, maglalabas nga ng executive order si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa pagpapatupad ng free trade agreement o malayang kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at South Korea. Sa 23rd NEDA Board meeting sa Malacanang na pinamunuan ng Pangulo, inaprubahan ang pagbuo ng EO na sasaklaw sa tariff commitments ng bansa sa Philippine-Korea FTA. Sa ilalim nito, inaasahang magbibigay ang Korea ng preferential duty-free entry sa higit 11,000 produktong Pilipino. Tinayang nagkakahalaga ito ng $3.18 billion o 87.4% ng kabuang imports ng Korea sa Pilipinas. Layunin ng kasunduan na mas palakasin pa ang ugnayang pang-ekonomiya ng dalawang bansa tungo sa paglikha ng mga bagong oportunidad sa negosyo at pamumuhunan. Lakay? Ms. Let, di ba apektado yung kasunduan na yan? Yung impeachment ni Korean President Yoon? Ayan, ang gulo-gulo sa South Korea ngayon. May mga rally-rally. Hindi naman lakay dahil ito naman ay pangmatagalang kasunduan at syempre para sa pakinabang ng Korea at ng Pilipinas. Ayan, sino ang magre-review doon sa proposed national budget, Sister L? Ang kapal ay Miss Let. Ang kapal-kapal niya. Ayan. Hindi na nga ba matutuloy sa Biyernes yung supposed to be na inaabangan ng mga mambabatas natin, ha? Ayan. Mukhang mauudlot na kaya. Dahil sabi nga ni Executive Secretary Bersamin ay kailangan pa ng sapat na panahon para sa review dyan sa pambansang pondo. At tinatanong mo kung sino nagre-review, ang sabi ni E.S. Lakay ay pinangungunahan mismo ni Pangulong Marcos. Wow. Naku, lalak ang eyebags mo, Apo Presidente. Lalaki eyebags tapos sasakit ulo. Ayan, no? Hoy, mahirap pagbasa lakay, ha? Ay, oo nga naman. Pagka napakarami na. Oo nga, minsan nga, minsan yung mga pinapadala itong mga complaints ba, may mga kaso,
People of the Philippines versus mga ganyan. Ang kakapal, anday mga ano. Ako, sabi ko, hindi ko mabasa yan. Pwede ba yung brief na lang? Ano na lang, synopsis na lang. Synopsis na lang, ha? Ayan, so anyway, trabaho ng... Ang mga natin lakay ay kung ano yung mga provision at items na i-execute. Yes. May mga gawin bang line item veto ang presidente? O natin lakay. parang hindi ko type yung gustong mangyari ni Senate President Chis D. Butler. Ayan, dagdagan na lang daw yung pondo. Ayan, wag na mag line item veto. Kasi nga naman may sa bagay sabi nga sino ba yung nakausap nating nakakasama diyan sa mga isang secretary, si Budget Secretary Amena Pangandaman. Pagka pala DBM, pagka pala binito mislet Sister L, ang isang item halimbawa, ayan, DepEd, ayan, binito yung magkaroon ng line item veto diyan. Mawawala yung pondo na dyan. Ayan, hindi pwede ilipat sa ibang departamento. Ganun pala yun. Sabi, malulusaw yan. Sabi, ganun ba yun? Hindi ba pwedeng yung sobrang pondo ng PhilHealth ilipat sa DepEd? Ibigay sa kanila. Hindi pala ganun. Kaya sabi ni Senator Chis, dagdagan na lang ang budget. Oo. Yan din lang kayong naunang pahayag ng presidente kasi ang sinasabi nga niya, hindi pa naman tapos kasi inaaral pa nga. So, ang particular na binanggit niya doon, yung sinaltas doon sa budget ng DepEd, maaaring i-restore yun. So, ang aabangan natin ay yung sa PhilHealth dahil yun yung isa palakay, di ba, na... isa lang yan sa mga controversial na issue dyan. Binanggit din yung lumobong budget ng DPWH. Ayan. Yung mga infrastruktura ay kailangan pero sisilipin kasi hindi pa naman pinalakay. Apo Presidente, tingnan yung budget yun din ng DPWH. Baka mamaya yung bilyones ilalagay na naman sa sa flood control project. Na dredging daw ng mga ilog-ilog, ala naman nangyayari. Yung problema laki yung napupunta sa dredging. Hindi na Paano mo hanapin yun? Kaya nga pagkatapos yung asphalt overlay na isang ulan lang nawala na. Papel. Nawala ni aspalto. Siguro Apo Secretary Manny Bunoan, ayan, ba kailangan niyo pong mag-seminar Apo Secretary kay sino ba yung magaling na na secretary ng DPWH? Ayan, si Ping De Jesus at saka itong si Singson ba ito? Abay, ayan, Babe Singson, Alam mo talagang prangkahan, kinausap yung mga kontraktor, mga opisyal ng DPWH, hanggang 10% lang kayo. Mayroong limit, may cap. May cap ng komisyon, ng tongpats, Mahirap kasi yung masyadong 50-50 na. Buti sana kung 50-50, meron pang 65 Ayan, 35 ang natira sa project, Kaya mga kontraktor, umaayaw na. Siguro yan, Mr. President, yung mga flood control project ng mga mambabatas natin dyan. Katulad ng ibang lugar dyan, di naman kailangan ng flood control project. Bilang nagkaroon ng 100 milyon. Yung hindi naman binabaha. Ay, naku, Diyos ko. Pero alam mo kasi isa din yung flood control project sa gustong matutukan ni Presidente kasi nga dahil dito sa mga nakaraang malawakang pagbaha na naranasan sa iba't ibang panig ng bansa. Ayan. So, yun, titingnan. Kasi ang binabanggit lakay, yung mga flood control projects ngayon, hindi na akma dun sa panahon ngayon na mas grabe yung mga pagulan. At banggitin ko lang din lakay si dating DPWH Secretary Rogelio Singson ay binanggit ng Presidente na tumutulong sa paglalatag ng plano. Ayun. Yan, Mr. President, ganyan ang tatay nyo ni Apo Perdi, Ayan, kunin mo yung mga best of the best. Ayan, the cream of the crop, yung mga magaling, Sila ang dapat nating ilagay sa gobyerno. Sabi ni Abika Amrilio Villar, Manong, si Marca Villar din, si Secretary, Senator, madami rin natapos na infra. Ayan nga pala. Kasi tahimik lang yan, lakay
tahimik kasi Mark, senator na pala ngayon. Senator. No? Kala ko nga, Senator Mark Villar. Okay, so yan pala isa sa mga tututukan ng presidente. Dapat lang. Yes, lakay. Sabi nga natin bubit sa DBM, Sister L, ha? Alam mo ba na may inaprubahan ang DBM? Nirelease na, Sister L, ang pondo. 69 billion pesos yan. Alam mo kung saan nakalaan yan? Nasaan? Flood Control Project. Grabe. Diyos ko po. 69 billion. Pinaglalaroan ang pera natin, mga misis, mga kuyang, mga ateng. Pagkatapos, serbisyo, ma-ospital ka, ayan, gagasusan sa milyon, ibibigyan ng PhilHealth, 10,000, 5,000. Diba, lakay? Tapos kapag ka napuna, kapag sinita, galit. Makapal na mukha. Ay, talaga. Makapal talaga. Ayan, mayabang pa. Ayan, ay, nako talaga. Kaya siguro, Mr. President, baka next year, baka pwede po mag-revamp sa inyong gabinete at hingan nyo ng performance Yung report. mga hindi nagpe-perform ng maayos, sabi nga lakay, elbow na yan. Tanggalin na. I-sacrifice natin, Mr. President, yung mga kaibigan natin ng mga malalapit na instead na makatulong, napapasama pa ang inyong administrasyon. Dahil ang kalokohan ng inyong mga opisyal ng gobyerno, ang lata niya, Mr. President, sa inyo bilang presidente. Alright. Thank you, Ms. Let. Ano schedule ng presidente? May habol ka pa pala Akala ko okay na Pambawi na nga. Ano schedule ng presidente ngayon? May mga service at concession agreement na nakatakdang pirmahan sa Malacanang nasasaksihan ni Pangulong Marcos. Kabilang dyan lakay, New Cebu International Container Port Civil Works Contract Package, Bohol Panglao International Airport PPP Project, New Dumaguete and New Siargao Regional Airports, at para sa Cebu, Bus Rapid Transit Transaction Advisory Services Agreement. Yan lakay. Okay, maraming salamat, Ms. Let. Balikan niyo na kaya si Sir L. Damdamin Bayan. Teka, nagtatampo baka magtampo yung mga kasama ko sa mga nag-reunion ng mga rumboy kagabi. Baka di ko mabanggit yung, di ko na binanggit yung iba. Yung aking batch, si Edgar Horlador. Ayan, nagtrabaho sa barko ito, kumusta ka na, batch, Ayan, at si paring Leo Calalo. Ayan, at yung bisita niyang taga London Bridge is falling down. Ayan. Merry Christmas, mga pari ko. Damdamin. Oy, lakay. Bawal magkasakit, Ayan, mga sugar ninyo, Tsaka yung Ayan. lakay, yung mga mahilig sa matataba. Ay, Iwasan po natin ang sobrang mataba. Ayan, At iwasan matatamis. lakay ang too much eating. Ayan. Moderate your eating, moderate your drinking, and moderate your greed. At dahil ang lahat ng sobra ay masama. Yan. Pero ngayon lakay, namamahagi daw ng Noche Buena packs at bigas sa mga senior citizens, PWDs at single parents sa Sino? Binyan at San Pedro, Laguna. Sino may sabi? Ang nag-iisang senator Lito Lapid. Kung saan napunta ang Lito Lapid. Ayaw manahimik Ayan. Kaya tuloy mataas ang rating niya. Number 6 ba siya? Pangilan ba siya? Natawa ko. Pang-anim nga yata na kayo. Ano ba? Sa survey ng DCRH. Sa survey ng yung ating Decision 2025 survey. Kaya tuloy ang daming gustong kuha ng political ads dito. Kasi pagka daw na-interview sa DCRH, tumataas ang ratings. Syempre, nationwide po ito Sandali lamang, Raymond at pa-standby manang Milky Rigunan. Oras, Sister L. It's 9:40. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Advance. Bongga ito, At of course, ang guest of honor and speaker ay si Most Merciful Grandmaster Ariel Kayanan. Masaya ito, At congratulations kay Ronnie Bukakaw aka Ruel Saldico, Ano ba tunay na pangalan ni Ruel Saldico? Bukakaw ba o Ruel Saldico? Hindi, yung last name niya lakay ay Bukakaw. Ayan, parang kakao. Ronnie ba? Ronnie Bukakaw. Ayan.
Yun o. Ayun Ruel talaga. Saldico lang ang kanyang screen name. Ganun ba? Radio name. Aba, parang Yes, artista pala ito. Ha? Hanep nga lakay, di ba napakalayo sa totoo niyang pangalan. Tagal-tagal man nag-report dito ngayon ko na nalaman to na mong pangalan. Ako lakay, alam ko Manoy. dahil sa dun sa mga pangalan na nililista ko minsan. Ayan. Ayong binibigyan mo ng talent fee. Ayaw pa sabihin no? Ayan. Napiling, congrats sa Ruel Saldico Manoy. ha? Congratulations, Ayan. Manoy, RH18. Napili Outstanding Provincial Field Reporter of the Year para sa Gawad Hero of the Year Award 2024 Wow. ng Gawad Pilipino para sa kanyang special coverage ng kasagsagan ng sunod-sunod na bagyo at baha dyan sa Bicol. Oo, lakay. I-deserve naman niya, lakay. Naalala mo nung lumangoy pa ito sa baha. Dahil yung mismong bahay niya, inabot rin ng baha, pero kailangan niya mag-cover. Oo, binabaha na yung bahay, nalulod na yung bahay. Ayan, lumabas pa rin po, nagre-report hanggang dibdib ang tubig. Ayan, mabuhay ka, Manoy Ruel Mabuhay Saldico. at congratulations. Damdamin Bayan. Oras, Sister L. It's 9:47. Number 1. 10 minuto na lang. Ha? Alas 10 na. Sandali lamang Manang Milky, standby Boy Gonzales. Sinong nag-text niyan? Ito, maraming mga nagko-comment dito, Ano sabi lakay. kay Manong Chavit? Ikaw kasi, sabi ba naman dito lakay. Sabi ni Domingo Grande. Doming. Bakit si Manong Chavit hindi tumataas ratings? Meron ng ads sa RH. Nag-place ng ads tapos na ang survey namin Ayo, late na. Late na. Ayan. Kaya agahan yung tsaka kailangan maraming placement. Kasi kung minsan lang baka di marinig. Ayan. Pagka madalas, sabi nga nila, 'di ba, para yung recall sa tao. Yes. Para pagka naririnig nilang madalas, yung recall sa tao, hindi na yan maiiwan. Ayan, totoo po yan. Ano pa sabi ng iba dyan? Meron mga komento dito, lakay. Ang sabi dito, itong administrasyong ito, panay buntong hininga abutin mo. Wala ka nang marinig sa balita, puro nakawan, sabi yan ni Carly. Ayan. Kaya ayan, Mr. President, ayan, ikaw Mr. President, nanonood ba nakikinig din ba kayo ng balita? Ayan, dapat alam mo yan, in fairness kay dating Pangulong Fidel Valdez Ramos, Sister L. Si FVR. Ayan, nakikinig yan. Kaya minsan pagkaupakan sa ni Manong Louie Beltran noon, tatawag pa rito. Ay, Louie, ano pinagsasabi mo? Hindi ganyan yan. Talaga, lakay. At saka nagbabasa ng dyaryo yan. Pagkatapos, pag kami nakita mga comment dyan, mga column o kaya mga report, ano yan, may note yan, ipinapadala sa kung sinong cabinet member na concern. Yes, ganyan. Kaya pala, lakay, nung na-interview nyo siya, sabi niya ang DZRH ay number 1. Yes. Yan po ang dating Pangulong Fidel Valdez Ramos. Alam niya kung ano nangyayari sa ground, ika nga. Ha? Kaya siguro, Mr. President, manood din kayo ng news sa TV, makinig. Ayan. Baka nanonood naman, lakay. Ganun ba yun? Kaso sa sobrang dami niyang ginagawa, hindi na siya, hindi niya na mapanood lahat. Pero siguro dapat maglaan din ng time. Ayan. Katulad niyan, yung pagrepaso sa charter ng PhilHealth, pag-aaralan ng Kongreso. Ayan. Kaya lang, bininong yata sa Kongreso itong si Ledesma Ayan. Sa Kongreso o doon sa Pasig River. Ayun lang. Sabi dito ni Glenn Tot. Ang username niya, lakay, Glenn Tot. Sabi Glenn Tot. Weak kasi si Apo mo, lakay. Kaya hindi daw kinakatakutan. Ganun ba? Duterte siguro apelyido niyan. Aris number 12, Manang Milky Rigunan, please come in. Milky. Manang Milky. Lakay at Sister L, napapanahon ng silipin kung nagagampanan pa ba ng PhilHealth ang pagiging state health insurer nito at ang mandato na ipatupad ang universal health care. Ito ang binigyang diin ni House Assistant Majority Leader Jude Asidre sa gitna sa issue ng pag-alis ng 74 billion pesos na subsidy sa PhilHealth para sa 2025. Paliwanag ni Asidre, dinisenyo ang PhilHealth bilang National Health Insurance Agency at dahil ito rin ang nag-i-implement ng mga benepisyo
Sa ilalim naman ng Universal Healthcare Law, nagbago na rin anya ang dynamic sa loob ng ahensya. Tanong ni Asidre, tama ba na pagsamahin sa PhilHealth ang Universal Healthcare kayong hindi nila nagagampanan ng maayos ang papel sa benepisyo sa mga miyembro? Samantala, nangako naman sa Kamara ang pamunuan ng PhilHealth na ibababa ang premium contribution rate mula 5% patungo naman sa 3.25% at itataas sa 50% ang hospitalization coverage. Ginawa ni PhilHealth President and CEO Emmanuel Ledesma Jr. ang pangako sa briefing na isinagawa ng House Blue Ribbon Committee bilang tugon sa nais ng mga mambabatas na magamit ang malaking pondo nito para sa benepisyo ng mga miyembro. Ang punto ni House Assistant Majority Leader Gino Bungalon, isa sa mga mandato ng PhilHealth ang pagbaba ng kontribusyon sa mga miyembro nito kapag naabot na ang kinakailangan itong reserve funds. Ako si Nuke Reguna, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Huwag nang pag-aralan ni Ledesma yan, Manang Milky. Mr. President, ilipat mo na si Ledesma, alisin mo na sa PhilHealth. Ilagay mo sa Board of Investment. Kung magaling naman siya dun sa pagdating sa ganun lakay, why not? Di ba? Dapat ilagay sa PhilHealth yung may mga malasakit na, ayan, parang bongo lang. Ayan, malasakit sa mga... Mr. Malasakit. Bisyo ang magserbisyo. Yes, mga ganyan. Yung may malasakit sa mga pasyente. May malasakit sa mga senior citizens. May malasakit sa mga mahihirap. Ayan, na pagka mahihirap ka, pagka operahan ka, iraraffle pa. Naku, hindi, wag naman sana ang ganun lakayan. Ay, Dr. Maria Rica Managelod, ang direktor ng Rizal Medical Center. Ayan, Secretary de Herbosa, kung nag-assignment ka, kung umiikot ka sa mga government hospitals, baka malaman mo ito ng mga pasyente nakaupo sa monoblock. Diyos ko, nakadextrose 24/7. Ha? Pagkatapos ooperahan, iraraffle kung sino uunahin. Anong klaseng serbisyo yan? Nakakaiyak to lakay, nakakadurog ng puso, lalo na kung kamag-anak mo yung nasa ganoong sitwasyon. Ayan, Secretary de Herbosa, ayan, kay mga taga DOH, Yusek Molly Chong, ayan, ASEC, paano ni Domingo? Alberto Domingo ba yun? Si ASEC Albert. Spokesman? Siya yung spokesperson. Ayan, Yusek Kuyang, Matthew Baggaw. Pasyalan nyo naman yung mga government hospitals. Diyos ko, kakaawa yung mga pasyente natin pagkatapos yung pera ng PhilHealth kung saan yung nilalagay. Ha? Ayan, nabubulok pa yung mga bakuna, mga gamot. Daming bayan. Sige, report na lang muna. Napapabuntong hininga tuloy ako. 20 pamilya lakay na apektado ng sunog diyan sa may apektado ng nangyaring sunog diyan sa may Elcano Street diyan po sa lungsod ng Maynila, diyan po yan sa Tondo. RH29 Boy Gonzales. Boy, natulungan na ba itong mga to? May mga pumunta na ba diyan para magbigay ng tulong, Boy? May dalang spam diyan. Ayan. Lakaya, Mr. 20 pamilya ang nawala ng tirahan. Pakarang masunog ang isang 3 palapag na residential commercial area dito sa Elcano Street, lungsod ng Manila. Malapit naman to sa kanto ng Padre Rada Street, Tondo. Nagsimula alas 4:08 na madaling araw, inabot na 3 alarma ang sunog at dineklara nga fire out bandang alas 6:38 na umaga. Habang hindi naman nadama yung katabing mga gusali dahil sa may mga firewall. Tanging kalawang at 3 palapag ang natupok ng apoy at bahagya na damay ang unang palapag ng 4 residential at commercial building. Tinatayan na sa 300,000 pisong halaga ng ari-arian ang tinupok ng apoy. Sa isang bumbero at isang residente naman ang nasugatan, nagkaroon lamang ng minor injuries. Ito si Boy Gonzales para sa Rezona sa Pilipinas. Yes, Akay. Yung ninong mong isa, binanatan yung isang ninong mo, ha? Saan daw yung pinagbentahan ng Divisoria? Narinig mo ba, Boy? Narinig ko. Parang ang dating talagang magandang labanan. Kailangan talaga debate silang 3. Oo nga. Maganda yan. Tao nga, ha? I-arrange kayo natin. Sige, ikaw din. Malapit ka naman sa 3. Ayan, ikaw na mag-arrange. I-cover natin sa DZRH. Hindi ka sure kung malapit siya doon sa isa. Ganun ba? Hindi nga siya makalapit. I-arrange nga natin yan. Debate yung 3. Ayan, Mayor Lacuna, Isko at Sam Bersosa. Yan, Lakay, maganda. At yan yung
Yan yung magandang labanan nitong tatlong boy, majority candidate. let's do it in Plaza Miranda. Ayan. Ay, maganda laka. Miranda. Diyan pa kami mga debate no araw see you in Plaza Miranda. Mga ganyan Debate tayo doon, mga ganun no araw ha? Ayan, anyway, sige. Sana lakay magkaroon para maganda at pagpipilian ng mga Manileño yung kung sino kanilang iboboto. Yes, maraming salamat Boy Gonzales, Lacuna, Dumagoso, Versosa. Ayan. Balik sa'yo lakay. Akala ko pag i-extruin mo na naman ang napakahaba-haba Akala ko aapila pa Ang tanong lakay, sinong kakasa? Ayan, diba? Magandang panoorin yan Ayan. Kasi mainit ang labanan ng pagka-alkalde sa lungsod ng Maynila. Correct lakay, ka dyan Kasi maraming issues, maraming controversial dyan Mary Jane Veloso pwedeng mabigyan ng parol bunga ng good conduct time allowance ayon sa DOJ. Ayun, considered ba yung good conduct niya sa Indonesia o dito pa sa Pilipinas? Edniel Parosa, please come in. Lakay at Sister L, padagdag na padagdag itong mga mabubuting balita sa kaso ni Mary Jane Veloso sapagkat inilutang ng Department of Justice ang posibilidad na mapalaya rin itong si Veloso hindi lamang sa pamamagitan ng executive clemency kundi maging dito sa parole sa pamamagitan ng good conduct time allowance. Yan ang sinabi ni DOJ Yusek Raul Vasquez matapos ipaliwanag sa harap ng media na ang jurisdiction ni Mary Jane Veloso ay hindi lamang napunta dito sa Pilipinas kundi maging yung kanyang treatment dito sa bilanggo bilang isang PDL o person deprived of liberty. Ibig sabihin, paglipat dito sa Pilipinas, mga batas at regulasyon na pumapatungkol sa PDL ng isang Pilipino ay siya na rin epektibo dito kay Mary Jane. Doon sa tanong lakay kung na-counted yung kanyang good conduct doon sa Indonesia after 14 years, kabilang yan doon sa mga paaralin ng Department of Justice. Sa katunayan, sinabi ni Bucor Chief Director Katapang na bubuo sila ng grupo o team para pag-aralan itong kaso ni Mary Jane at nang sa gayon ay mapasama nga siya doon sa mga posibilidad o posibleng mabigyan ng parol. Pakinggan natin itong pahayag ni Yusek Vasquez. Here, ang custody, she would be subjected to all laws, regulations, and processes of the Philippine government that are accorded to any and ordinary person deprived of liberty. Pati na yung yung bagong firma lang namin ng good conduct time allowance ang pinirmahan namin yan 3 days last week. At yun, isa pang magandang yan, magandang regalo sa ating Lakay, inikot kami ng Bureau of Corrections kasama ng DOJ dito sa maximum security area ng Correctional Institution for Women kung saan mananatili si Veloso sa loob ng 60 araw. Dito nakita natin itong si Mary Jane na sumailalim sa ilang initial na booking procedures kagaya na lamang nung nakita natin mayroon siyang may ink doon sa kanyang daliri. So nagsimula na yung booking procedures pagtapos ng kanilang bonding ng pamilya. Hiningan din natin ng pahayag si Mary Jane at kanyang apela kay Pangulong Bongbong Marcos. Pakinggan natin siya. Napakasaya ko! Nakauwi na ako dito sa bansa natin. Anong pakiusap mo sa Pangulo? Pangusap ko sa Pangulo, sana nabigyan niya lang ako ng clemency. Tinig ni Mary Jane Veloso, 14 na taong nabilanggo sa Indonesia at tapos maharap sa death row ay napababa sa life imprisonment ang kanyang sentensya at dito na nga inilipat ang jurisdiksyon sa CIW sa lungsod ng Mandaluyong. Balik sa inyo, Lakay Sister L. Maraming salamat, Edniel Parosa. Huwag kang mag-alala, ha? Ang ating Executive Secretary, Little President, dating Chief Justice yan, ha? Ng Supreme Court, kaya alam niya, most probably relax lang, ha? Alam naman ng lahat na biktima po ng biktima lamang ng sindikato at inosente itong si Mary Jane Veloso, ha?
mabibigyan ng executive clemency yan. Ha? Relax lang. Ayan, huwag kayo masyadong mainip. Ha? Bagong dating pa lamang si Mary Jane. Pasasaan ba't darating tayo doon? So, ayan. Diyan gagamitin ng presidente yung kanyang bait. Pero Mr. President, mga korap dyan sa gobyerno mo, Diyos ko, dagukan mo nga. O kanawa Japan. Ay, apo. Chill ka lang, makalma lang. Ano ka pa, Wednesday pa lang ngayon lang kayo. Nakikinig pa naman sina ating Cynthia Paulino ngayon, ha? At si more sourceful Roland, ayan, Paulino. Hello po, good morning. Good morning, Ninong. Ayan, pakibati naman ang mga new elected officers ng Abraham Lincoln Masonic Class number 34. Worshipful Master-elect Aurelio de Guzman, Senior Warden John Carlo at Junior Warden Roland Paulino. Ha? Ikaw, most worshipful ang Junior Warden? Ayan, Grandmaster ka na? Nag-Junior Warden ka pa uli? O si Junior ito, ha? Baka anak niya lakay. Ayan. Teka, dahil pa natin babatiin dito. Ayan, sabi ni Attorney John Samaniego, ayan, grabe naman si Sister L. Ayan. Bakit? Seductive, lalong gumaganda. Ha? Ayan. Kung niya mamalit na bagay, mano po. Ayan. Good morning. Sabi ni Kuyang Plasi Chavez, ha? At Kuyang Hill Kiambao. Ayan. Natuloy ba kayo sa Pasig City Jail kahapon ni Kuyang Martin Osaita? Ha? Nabisita ba si kumaring Alice Goo? Ayan. At binabati natin ang si Consolacion Caliso, ha? Ayan, at si ating Arlene Caliso, ayan, sabi ni Dr. John Jagger Caliso da Batanga, Lipa City, Batangas. Ayan. At binabati rin natin si Dr. Ruel Aguila. Ayan, sabi niya, i-congratulate din natin ang migrante, ha? Yan ang tunay na tumulong sa mga OFWs. 15 years, hindi binatawan si Mary Jane. Ayan, sa totoo lamang po, ha? Ayan, congratulations. Mabuhay ang migrante. At Kuyang Attorney Mike Teson, good morning, Merry Christmas, Berry. At Kuyang Rodan Deliso, ayan, Cesar Bautista, at si Bess Zamora, ayan, dapat si Cesar Chavez ang magbigyan ng report kay BBM. Okay, Secretary Chavez, ha? Ayan, may assignment ka ngayon, ha? Ayan, ha? Dapat parang estudyante yan, Mr. President, yung mga cabinet members natin, binibigyan sila ng tawag to, grade, ina-assess yung kanilang performance. Di ba? Apo Chief Prosecutor Elmer Rillo na imbang bigat po, naragsang Kapaskuha, ha? At binabati rin, ayan, pati sa Palawan pala, Sister L, dito, ang government hospital. Ayan, Secretary Ted Herbosa, makinig ka, ha? Mga taga-DOH na mula daw nung napipitik natin ang DOH, ayan, nakikinig na sila sa atin, nanonood. Ayan, pakihin po nito mga taga-DOH, Secretary Herbosa, ha? Ayan, dito sa Palawan, ayan, matindi dito ang government hospital. Pinababayaan lang pasyente kaya maraming lumalala ang sakit. Mataas din ang mortality lalo sa mga buntis at sa mga nanganganak na mga kaso. Ayan. For your eyes only. Ayan. Late mo nabasa yung for your eyes only. Nasa dulo kasi dapat kasi kapag kaganyan, yung disclaimer nyo na nasa taas agad. Yes, unahin nyo. Nasa dulo na Kuyang. Ayan. Nabasa na tuloy. Pwede ba palitan din ang director dito? Sino man director ng government hospital sa Palawan? Anong hospital daw yan, Lakay? Ayan, naglalabasan na. Anong government hospital ba ito? Isa lang naman ang government hospital sa Palawan. Ayan, alam na yan. Dr. Ferdinand Pagdilaw, ha? Ayan, si Ledesma kasi ay ay, mga komento na naman. Ako, kung kayo talaga ayan, nasa na yung ito, may pinapabati rin dito o yung mga kuyang, pakibati rin ng happy birthday si worshipful brother Ricardo Agustin, past master, at Kuyang Graciano Dalyohan, past master ng Maliga Plains sa Masonic Class number 191. Birthday nila ngayong December 18. Naragsa nga pa nagkasangay mga kabagis. Happy birthday! Happy birthday at
chill-chill lang sa ating mga fellowship dyan. Batiin ko na rin to Lakay. Pinapabati ng kanyang kapatid na si Wina Pearl Hisoro, ang kanyang kapatid na si Loren Hisoro. Birthday niya daw ngayon. Lalaki ba to? Kuya niya. Pero yung pangalan kasi, parang pambabae. Loren. 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 Iba na kasi mga pangalan Happy, ngayon happy birthday sa kuya ni Wina. Ayan, mga pangalang lalaki, naging pangalan ng babae. Katulad ng Alex. Ayan. Pwedeng babae, pwedeng lalaki. Panlalaki lang dati. Ayan. Rocky. Ayan. Rocky. Ngayon pambabae na rin. Pati nga laka yung Hi, Joaquin Rocky Ignacio. Good morning. Kumusta ka na? Ayan. At kay Sir Bong Ariola ng PCSO, magandang umaga. Laging nakatutok sa atin. Hindi nawawala ang kanyang selfie Lakay kasama ang kanyang ba? TV. Oo. Parang si Kapitan Rex Cayano. Ayan. Yan sa radyo yan nakikinig. Parang nagtetext yan pagka tinatalo si Atong ang sasabong sa derby. Si Kuyang Lenje pala, ang junior warden yung anak ng Lincoln Masonic Class number 34 sa Olongapo City. Ay Kuyang Mayor, good morning, Merry Christmas. At kita-kita bukas sa Manila Hotel. At yan ang kabuuan natin mga buntong hininga. Ayan. At ang daming bayan ito Lakay, hindi to buntong hininga. Akala ko programa ng buntong hininga. Ako po si Deo Macalma. Ito naman po si Sister L, Elaine Apit. Stay safe everyone. God bless po and Merry Christmas. Ayan, dinadaan na natin sa tawa-tawa mga kuya mga ate. Kundi ma-high blood tayo ng di oras dito. Hindi pa man kami kumakain ng lechon. Ayan. High blood na kami. Operasyon Tulong susunod na. Wonder Woman, Miss May Binauhan. Bye-bye. Bye. Ingat, stay safe. Merry Christmas. At pwede ba sa Rizal Memorial Rizal Medical Center? Huwag niya mga iparaffle yung mga ooperahan. Diyos ko po, saan ka naman nakita ng ganyan? Only in the Philippines. Until that night. Paalam na, buntong hininga pa. Hahabol ka pa Bye. Bye. And it's just about This time check is brought to you by